Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan ngayong gabi mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara. Mabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Luzon, Visayas at Mindanao, binabati po natin ang Apostolic Independent Mission Church of the Lord Jesus Christ. At binabati din po natin si Pastor Jeff Haspi, si Sister Deborah, sa ating mga pastor dyan sa Caloocan, si Pastor Marlon Kapalungan at sa kanyang may bahay, at kay Pastor Ronnie Rodriguez sa kanyang may bahay at sa kanyang ministry. At sa lahat po ng ating mga kapatiran at diyan din po sa Nueva Ecija ay binabati po natin si Pastor Warley at gayon din si Pastor Reynald Diesel na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At dyan din po sa Cavite, kina Pastor J.R. Hadobas at kina Brother Joel Haspi na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Sa lahat po ng ating mga kapatira at dyan din po sa Cebu, sa ating mga pastor dyan ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Dako po tayo sa mga ating kapatiran sa ibang bansa. Kasi po natin si Brother Norwin Saren at si Sister Nelia Caranzo na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At kay Sister Ariela Guevara dyan po sa Dubai. Diyan din kay Sister Arlene dyan sa Bulacan. Binabati po natin siya ng isang magandang gabi. At sa aking mga pamangkin dyan na sila Makmak, sila Pau Pau, Jonald, sa aking dalawang pamangkin na maliliit. Palain po kayo ng ating Panginoon Diyos, ating mga kaibigan sa ating viewers. Diyan po sa Bulacan din, kaya Brother Edwin Durumal, at kaya Brother Bieber Alones at Sir Betty Alones, sa lahat ng ating mga kapatiran, at kaya Brother Raymond Resurrection, at sa kanyang pamilya, ay binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na hindi po natin nabanggit, bati rin natin si Brother Nelson Durumal, patuloy sumusubaybay, at si Brother Ruben Bayon. At sa lahat po ng ating mga kapatiran po na hindi ko po nabanggit, ay umanin po natin sapagkat limitasyon lang po ang ating oras. Batiin din natin ang taga Valenzuela, kay na Brother Enrile Sugmayan at ang Family Ayag. At pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan po sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay mapuri sa iyo at nagpapasalamat at nagpapakumbaba, Ama. Nawa Panginoon, samahan po kami Panginoon sa aming pangangaral ng iyong mga salita. Kayo po ang manguna at kayo po ang magsalita sa gabing ito. Turuan niyo po kami Panginoon, ipakilala mo sa aming Panginoon ang iyong pagka-Diyos na ikaw lamang Panginoon ang kanilang makilala at paglingkuran. Maraming po salamat Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So mga kaibigan at sa ating mga kapatid, ang nakaraan po ay ating pong tinalakay ay tungkol po sa apostolic doctrine. At lagi po namin pinapangaral sa inyo ang tungkol po sa doktrina po ng mga apostol sapagkat napakaalaga na ating panghawakan ang aral ng mga apostol sapagkat lahat po na naglingkod sa ating Panginoon, yung mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo ay sila po ay nagsipatiling matibay sa turo ng mga apostol. Kaya nga po, lagi namin ipinapangaral sa inyo at tungkol po sa apostolic doctrine. At ang apostolic doctrine ay ito po ang tiyak ng ating kaligtasan sapagkat kung tayo po ay manatili sa turot aral ng mga apostol, ay tayo po ay makakasunod sa aral ng ating Panginoong Kristo. At tayo po mga kaibigan ay mag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon tungkol po rito sa Genesis chapter 1, verse 26. Kung meron po kayong mga katanungan, ay pwede po kayong mag-comment sa aming FB Live. Sabi po rito ay ganito sa Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis,
at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad sa nagsisibab sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So ditukoy po mga kaibigan po sa Genesis 1:26 na sinabi po ng Diyos na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Ito po ay nagkakaroon po ng malaking problema mga kaibigan sa lahat po na nag-aaral po ng banal na kasulatan sapagkat ang nakalagay po rito ay lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. At lumalabas po na ang Creator ay hindi lamang isa at hindi lamang dalawa, kundi ang sabi po, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Kaya po nagkakaroon ng problema dahil po sa salitang lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. At maraming nagsasabi na ang kausap ng Diyos ay ang mga anghel. So, yan po ang palagay ng iba na anghel ang kausap ng Diyos dito po sa Genesis 1:26. Ngunit kung mapapansin po natin mga kaibigan at sa ating mga viewers, ang sabi po rito ay, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sa makatuwid mga kaibigan, ang kausap po ng Diyos ay ayon sa kanyang larawan at ayon po sa kanyang wangis. At sa Bible po ay wala po tayong mababasa na ang mga anghel ay mga kalarawan at kawangis ng Diyos mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ang sabi rito mga kaibigan sa Biblia, dito po sa Isaiah chapter 40, ang pahayag po ni Propeta Isaiah po ay ganito. Tungkol po sa banal na kasulatan. Ang sabi niya po rito ay ganito, sa chapter 40 verse 18, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Tinatanong po ni Propeta Isaiah na kanino po natin itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis natin sa Kanya? Sabi po sa Genesis na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At nagtatanong po si Isaiah na kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Maari po ba na ating itulad ang Diyos sa mga anghel? Kaya nga po nagtatanong dito si Isaiah kung kanino natin itutulad ang Diyos. At kung titignan po natin sa 25, sabi po ng Diyos ay ganito, kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ako niya? Sabi ng banal, nagtatanong po ang Diyos dito. Siya po mismo ang nagtatanong na kanyang sinabi ay, kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ako niya? Sabi ng banal. So mga kaibigan at mga kapatid ay nagtatanong po ang Diyos na kanino niyo ako itutulad at iwawangis upang ako'y maging kapares niya. Kung babasahin po natin sa English, sabi po rito ganito, to whom then will ye like me? Or shall I be equal? Said the Holy One. Sabi niya, kaganino niyo ako ipapantay. So sa makatuwid mga kaibigan, ay hindi po natin pwedeng itulad ang Panginoon sa anumang bagay. Sabagat ang sabi ng Diyos ay kanino niyo ako itutulad at kawangis. Meron po bang katulad ang Diyos sa langit, mga kaibigan at mga kapatid? Katulad ba siya ng mga anghel? Painggan po natin ang pahayag po ng banal na kasulatan. Sinasabi po rito ni David, sa kanyang aklat, ito po ang sabi, sa awit 89, versikulo 6, sabi niya rito ay ganito, sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? Tandaan po natin, sa awit 89, versikulo 6, ay nagtatanong din po si David,
Ang sabi po ni David ay, sapagkat sino sa langit ang may itutulad sa Panginoon? Alam po natin na ang mga anghel ay nasa langit po sila, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? Kaya po mga kaibigan ay napaliwanag sa atin ng Bible at tinatanong po ni David na sino sa langit ang kagaya ng Panginoon? Wala pong kagaya ang Panginoon, mga kaibigan. At ganyan din po ang sinasabi po ni Propeta Jeremias. Painggan po natin dito po sa Jeremias, Kapitulo 10, at ang bersikulo po ay 6. Ito po ang sabi ng talata, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Ito po ang sabi. Walang gaya mo, O Panginoon. Ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matakot sa iyo, O hari ng mga bansa? Sapagkat sa iyo nauukol, palibasay sa gitna ng lahat ng mga pantas sa mga bansa, at sa lahat nilang kaharian ay walang gaya mo. Sabi rin po ni Isaias na ang Diyos po ay walang kagaya. Siya po ay dakila sa lahat ng mga bansa. Sabi po ni Isaias ay walang kagaya mo. Pakita po ng banal na kasulatan na ang Diyos po ay walang kagaya. Wala po siyang kaparis, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, alamin po natin sa Biblia, sino po ba ang kausap ng Diyos? Dahil sasabihin nila ay lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Lalabas na marami ang manlalalang. Lalabas na higit sa 2 o 3 ang manlalalang. Dahil sabi ay lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Kung iisa talaga ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, bakit sinasabi niya na lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan? Bagamat ang sinasabi ng Biblia na meron lamang iisang Diyos na lumalang. Pakinggan niyo po sa Malakay chapter 2. Ito po ang sabi sa verse 10. Wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Sabi po ni Malakay ay, wala baga tayong lahat na isang Ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Pinapahayag po ni Propeta Malakay na meron lamang isang Diyos na lumalang sa atin. At gano'n rin po ang sinasabi ni Isaias. Sa Isaias 44, versikulo 24, ito po ang kanyang sabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay, na naglaladlad na mag-isa ng langit at naglalatag ng lupa. Siya po ang mag-isa na nagdadlad ng langit at naglalatag ng lupa. Sa mga tuwid, iisa lang po ang tagapaglikha. Isa lang po ang lumalang sa tao, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So maaari, ang kausap ng Diyos ay yung kanyang larawan, ang kanyang kalarawan, mga kaibigan. Sino po ba ang larawan ng Diyos sa banal na kasulatan? Sino po ba ang kalarawan ng Diyos sa Biblia? Painggan po natin ang pahayag po ni Apostol Pablo kung sino po ang larawan ng Diyos. Ito po ang sabi. Dito po sa Colosas Kapitulo 1, at ang bersikulo po ay 13. Umpisahan po natin sa chapter 13. Sabi rito, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sabi po ng banal na kasulatan ay, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yung larawan po ng Diyos na hindi nakikita
ito po'y panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi po siya kabilang doon sa mga nilalang, kundi siya po ay panganay sa lahat ng mga nilalang. Sino po ba itong anak na larawan ng Diyos? Na Diyos na hindi nakikita. Sino po ba ito? Paenggan po natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4 at versikulo 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po, yung kanyang kaluwalhatian, ang siyang larawan ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Siya po ang tinutukoy sa Colosas 1:15 na ang Diyos na hindi nakikita, meron po siyang larawan. At ang kanyang larawan po ay ang kanyang anak. Ang kanyang anak po, ang kanyang larawan. Walang ibang karakter sa Bible na sino man ang larawan ng Diyos liban sa ating Panginoong Jesucristo. At ang larawan ito ng Diyos ay nauna pa sa lahat ng mga bagay. Siya po ay panganay sa lahat ng mga nilalang. Wala pa pong nalalalang ay umiiral na itong larawan ng Diyos. Ngunit ito po ay nakatago sa lihim, mga kaibigan at mga kapatid. Natapwat ito po ay mahahayag pagdating po ng araw. Ano po ba ang sabi dito sa unang Pedro? Painggan po natin sa unang Pedro 1:19. Ito po ang sabi. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng isang korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Meron na palang dugo ng kordero na nakilala ng una. Yung dugo ni Kristo na nakilala ng una bago pa ang sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. So meron na pong larawan ng Diyos na wala pa po ang lahat ng bagay. At ang larawan po ng Diyos ay walang iba kundi ang anak, mga kaibigan at mga kapatid. O sasabihin naman nila dalawang persona na, kasi merong ama, merong anak, mga kaibigan at mga kapatid. Pero ano po ba ang pinapahayag po ni Apostol Pablo? Dalawa po ba ang Diyos na manlalalang? Paenggan po natin kung sino rin po yung Diyos na manlalalang. Dito po sa Hebreo chapter 1 verse 1. Ang Diyos ay nagsalita sa ating ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa magitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos po, sabi po mga kaibigan, sabi ni Pablo sa Hebreo chapter 1 verse 1, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang ng unang panahon, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Nakikipag-usap pala ang Diyos sa ating mga magulang. Sa panaginip, mga kaibigan, at sa mga pangitain, at kinakausap sila ng Diyos sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Natapwan, sabi ni Pablo, ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa mga tuwid, nakikipag-usap ang Diyos sa ating mga magulang. At siya rin yung Diyos na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Dati ang kanyang salita ay pinapadaan niya po sa mga propeta. At ngayon po, hindi niya na po pinapadaan sa mga propeta. Sabi ni Pablo, ay sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Diyos ay nagsasalita. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung tutuloy po natin sa verse 3, palibhas ay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Yung anak po ay sinag ng kanyang kalwalhatian. Kaya nga po sa John 1:14,
nagkatawang tao ang Berbo. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kagaya ng kaluwalhatian ng bugdong ng Ama. Yung kaluwalhatian po ng anak ay kagaya ng kaluwalhatian ng bugtong ng Ama. Bakit? Sapagkat yung anak ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Yung Diyos pala, yung kanyang pagkadiyos, meron pong larawan. At yung larawan ng kanyang pagkadiyos ay walang iba kundi ang anak. Na yung anak na ito ay inilihim sa mahabang panahon. Inilihim sa mahabang panahon at lahi. Nadabwat, nahayag na ang kanyang anak, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon, sabihin nila na, paano yan bro, dalawa na ang lumalang, ang langit at lupa. Kaya nga po, yung ginamit doon sa Genesis 1:1 and Genesis 1:26 ay ginamit po yung salitang Elohim. Yung Elohim po ay plural. Siya po ay plural form but singular in meaning. Ang anyo po ng salitang Elohim ay plural. At Eloah naman sa singular. Bagamat plural ang salitang Elohim, pero ang kanyang meaning po ay ang plural form but singular in meaning. Iisa lang po ang Diyos na lumalang. Kaya nga po sabi sa Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Bakit po pagdating mo sa verse 27 ay singular na po? Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kung marami po ang manlalalang, dapat ang sabi sa 27, at nilalang ng mga Diyos ang tao ayon sa kanilang sariling larawan. Pero ang nakalagay po sa Genesis 1:27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. At ang larawan po ng Diyos, mga kaibigan, ay siya po ay umiiral na. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa Colossus 1:15 na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita, meron po siyang larawan. At yung kanyang larawan, umiiral na po yun, mga kaibigan. Kaya nga po, siya po ay panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat wala pang nalalalang, umiiral na ang larawan ng Diyos. At ang larawan ng Diyos na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid. So ang manlalalang po ay iisa lang. Bakit tinawag na Elohim? Kaya po ang pagkakalagay po ng Biblia ay Elohim, ito po ay tumutungkol sa kabuuhan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay meron siyang bahagi. May kabuuhan po ang Diyos, Elohim, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang karunungan, sa kanyang karunungan, kapangyarihan. God is the omnipotent God, omniscience God. Yun po ang kabuuhan ng Diyos. Kaya nga po Elohim ang pagkakalagay po dyan, mga kaibigan at mga kapatid. Papansinin po natin, mga kaibigan, bawat bahagi po ng Diyos ay tinatawag po sa kanyang sarili. Bigyan ko po kayong halimbawa. Pag sinabi po, Espiritu ng Diyos, Espiritu yon, dahil yun ay sa Diyos, tinatawag yung Espiritu ng Diyos. Hindi pa rin nawawala yung salitang Diyos. Yung anak, anak ng Diyos. Mga kaibigan at mga, bakit? Bahagi kasi yun ng Diyos, kaya tinatawag yung anak ng Diyos, Espiritu ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya ang Diyos ay iisa lang. Ang Diyos ay meron siyang bahagi. Ang bahagi niya yung anak ng Diyos. Nababanggit pa rin yung salitang Diyos. Kasi kung yung anak ay Diyos, ang mangyayari dapat, mga kaibigan, magiging Diyos anak. Kung ang anak ay Diyos anak, hindi nga na kailangan ng Diyos. Kasi Diyos na siya.
Pero bakit tumatawag pa siya sa Diyos kung siya ay Diyos anak? Kasi siya po ay anak ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos, yun po ay sa Diyos. Kaya nga ang Diyos ay Espiritu. Iba yung Diyos ay Espiritu kaysa sa ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, ito po ay tumutukoy po sa kanyang kalikasan, mga kaibigan. At ang Espiritu ng Diyos, mga kaibigan, ito po ay tumutukoy po sa karakteristik ng Diyos. Ito po ay tumutukoy po sa karakteristik sa presence of God, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya si Kristo ay tinatawag na anak ng Diyos, napagkat siya ay bahagi ng Diyos. Kaya nga sa Bible, ang tinutukoy lang ni Pablo na iisang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Sa unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin may iisang Diyos lamang, ang Ama. Kaya nga nang bumaba si Kristo rito sa lupa, ang pinakikilala niyang Diyos, hindi yung sarili niya. Ang pinakikilala niya yung Ama. Sapagkat ito po ang layunin ng anak sa 1:18 ng Juan, na ipinakikilala niya ang Ama. Pakinggan po natin sa 1:18 ng Juan. Ano po pahayag po ng Biblia? Sabi rito, walang taong kailanman nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. Yung bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya po ang nagpapakilala doon sa Ama, mga kaibigan. At pinakikilala niya rin po ay Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo sa John chapter 20 verse 17, sabi niya kay Maria, huwag mo kong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. Kung Diyos na ang Panginoong Jesucristo, bakit pa siya aakyat sa Diyos? At kung siya na ang Ama, bakit pa siya aakyat sa Ama? Mga kaibigan at mga kapatid, pinakikilala po ng Bible na meron lamang iisang Diyos. At yung iisang Diyos na ito, na gumawa ng langit at lupa, ito po ay pinakilala ng kanyang anak. Paano makikilala ang iisang Diyos na ito na gumawa ng langit at lupa? Sa pamamagitan ng pangalan na ibinigay niya sa anak. Ang pangalan kasi ay, ito po yung tinatawag ng Diyos sa anak, yung pangalan. Sa Isaiah 9:6, ipapanganak ang isang bata at siya'y ipapanganak ang isang bata at tatawagin ang kanyang pangalan. Yung pangalan po ng bata, ano pangalan ng bata? Ito po yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yung pangalan para ng Ama, doon nakaano sa bata, yun ang tatawagin na pangalan ng bata. Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya po mga kaibigan, ang pinakikilala po ni Kristo na iisang Diyos, walang iba kundi yung Diyos Ama. At makikilala mo ang Ama sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sapagkat yung pangalan ng bata, ito ang tunay na Diyos. Sa Isaiah 9:6, tatawagin ang kanyang pangalang makapangyarihang Diyos. Napakahalaga po yung pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya pag nakilala mo yung pangalan ng anak, mga kaibigan at mga kapatid, makikilala mo ang Diyos, makikilala mo ang Ama. Pinapahayag ba yan ng Biblia? Pakinggan po natin sa isang talata ng Mateo. Ito po ang sabi sa Mateo. Dito po sa Mateo Kapitulo 11. Ito po ang sabi sa versikulo 27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At ang sino man hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yung ibiging pagpapahayag ng anak. Kaya nga sabi ni Kristo, ang
Ang nakakakilala sa Ama, sa Anak ay nakakakilala sa Ama. Bakit? Kasi yung pangalan na ibinigay doon sa Anak, yun po yung pangalan niya tatawag na makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, yung pangalan. Yun po yung pangalan, mga kaibigan. Pero yung kalagayan, nandun po yun sa langit. Yung tinatawag ni Kristo, yung kanyang Ama. Yung kanyang Ama na nasa kanya, yung pangalan. Sino tinatawag niya sa langit? Mga kaibigan at mga kapatid, kung si Kristo na pala yung Ama, dapat wala na siya tatawaging Ama sa langit. Sabi ni Kristo o Jesus kay Felipe, sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na ito sa amin, sabi ni Kristo. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paano sasabihin ko sa iyo na ipakita ko sa iyo ang Ama? Diyan po nagkakaroon ng problema, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yung pangalan ng Ama, ibinigay niya sa Anak. Kaya sa Isaiah 9:6, tatawagin ang pangalan ng bata, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yun yung pangalan, mga kaibigan. Ang napakahalaga po ang pangalan. Yung Diyos na ating Ama na nasa langit, yung kanyang pangalan ay nasa kanyang anak. Kaya ang kanyang anak ay, sabi ni Isaiah, tatawaging makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yung kanyang pangalan ay taglay niya yung pangalan ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po, napakalagang ating po maunawaan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang pinakikilala po ni Apostol Pablo na isang Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Ang Ama po ang isang tunay na Diyos. Bakit kung dapat ang sabi ni Pablo, ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Dapat ganun ang ginawa niya sa unang Korinto 8:6. Pero ang pinakikilala ni Pablo na iisang Diyos lamang, ang Ama. Bakit hindi niya sinama yung Anak at Espiritu Santo? Kasi yung Anak at Espiritu Santo, bahagi yon ng pagiging isang Diyos ng Ama. Kaya pag sinabi natin isang Diyos lamang ang Ama, kasama na puro yung Anak, yung Espiritu Santo. Sapagkat yung Anak, yun po ay bahagi ng pagkadiyos ng Ama, mga kaibigan at sa ating mga viewers. Kaya po nagkakaroon po ng kalituhan nang bumababa si Kristo sa lupa. Dalawa na ba ang Diyos? Merong isang Diyos sa langit na tinatawag niya at isang Diyos na bumaba sa lupa. Yun po nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Yung bumaba po rito sa lupa, yung bata, mga kaibigan, yung pinanganak ni Maria, yung kanyang pangalan, yun po ang tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Nasa kanya ba ang kalikasan ng Diyos? Sino tinatawag niyang Ama sa langit? Kung Ama na pala si Kristo, kung siya na pala ang Diyos, siya na pala ang Ama, bakit aakit pa siya sa Ama at aakit pa siya sa Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, meron po talagang Ama at meron po talagang Diyos na kinikilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbaba rito sa lupa. At yung taglay niyang pagka-Diyos dito sa lupa ay yung pangalan na kanyang ibinigay ng Ama sa kanya. Kaya nga sabi ni Kristo, naparito ko sa pangalan ng aking Ama, ayaw ninyo akong tanggapin. John 5:43. Ngunit kung sino man pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Hindi nila matanggap na yung pangalang Jesus Christ. That is the name of the Father. Hindi nila matanggap yun. Bakit? Anong katunayan? Pakinggan niyo po. Sa isang talata po ng John, sa chapter 16, ano po ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa 23, sa araw na yaoy ay hindi na kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Sabi po ni Jesus, anumang inyong hingin sa Ama,
ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Bawa, hihingi kayo doon sa Ama. O kaya, hihingi ka ng tulong doon sa ating presidente. Sinong presidente ang hihingi mo ng tulong? Anong pangalan ng presidente? Si Ferdinand Marcos, no? Si Bongbong Marcos ang presidente. Dahil susulat ka sa presidente, gagamitin mo yung pangalan ng presidente. Dahil hihiling ka sa Diyos Ama, anong gagamitin mong pangalan? Gagamitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sasagot ba ang Diyos? Sasagot siya kasi yun ang pangalan niya. Pag sinulatan mo ba ang presidente sa pangalan ni Bongbong Aquino, Bongbong Marcos, sasagot ba si Bongbong Marcos? Sasagot siya dahil yun ang pangalan ng presidente. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga pag tayo po ay mananalangin sa Diyos Ama, i-a-address natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi Lord Jesus Christ ang pangalan ng Ama, bakit sasagot ang Ama kung hindi niya pala pangalan yun? Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yun po mga kaibigan ang napakalaga. Kaya po doon sa Genesis 1:26 ay ang kausap po ng Diyos, yung kanyang larawan. At yung kanyang larawan, yung po ay umiiral na. Yung po ay natago sa lihim na mahabang panahon. At ngayon po ay nahayag na. Basahin po natin yung sinasabi ni Pablo sa Colosas, sa 1, versikulo 27. Sabi rito ay ganito, nasa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga intil. Na ito ay si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. 26. Maging ang hiwaga na inilim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag na sa kanyang mga banal. Meron pong mga bagay na inilihim sa panahon at lahi. Datapwat ito'y pinahayag na sa mga banal. Sino itong pinahayag na? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya po kami naniniwala na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay iisa lang po. At walang iba kundi ito ang Ama. At hindi naman nagkakamali si Pablo na ang iisang Diyos ay ang Ama, sabagat yun din po ang pinakilala ng Panginoong Jesucristo na ang iisang Diyos ay Ama. Kaya yan po aming pinapangaral sa inyo na iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama. Ano po ba ang pagkakilanlan namin sa ating Panginoong Jesucristo? Masama ba na ang Panginoong Jesucristo ay tawagin namin siyang anak ng Diyos? Masahin po natin. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Painggan niyo po sa unang 1, kapitulo 4. Ano sabi po ng Biblia? Ito po ang sabi mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sa versikulo 14. Sa unang 1:4-14, tandaan po natin. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas sa sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Pag pinapahayag mo pala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos pala ay nananahan sa iyo at ikaw ay sa Diyos. Mga kaibigan, kaya hindi masama na tawagin namin si Jesus na siya anak ng Diyos. Sapagkat sabi ni Juan, ang sino man nagpapahayag na si Jesus, siya'y anak ng Diyos, siya'y sa Diyos. At yung anak ng Diyos na ito ay pinakikilala niya na meron lamang iisang Diyos, ay walang iba kundi ang Ama. Mga kaibigan at mga kapatid. At yung Diyos na Ama ay ibinigay sa kanyang pangalan. Kaya yung pangalan na nandoon sa anak, tatawagin yung makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yung pangalan. Yun po ang mahalaga, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat yung pangalan, Jesus. Lahat po ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Sapagkat yung pangalan ni Jesus, ito po ay kompleto na, mga kaibigan at mga kapatid. Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kung iba yung pangalan ng Ama kay Jesus, kung ang pangalan ng Ama ay Jehovah, luluhod din si Jehovah sa pangalan ni Jesus.
Sapagat lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Pero hindi po luluhod ang Ama. Sapagkat yung pangalang Jesus na kanyang ibinigay sa kanyang anak, yun po ang kanyang pangalan. Kaya nga sabi sa Bible sa 4:12 ng Gawa, walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa lahat ng mga tao na sukat nating ikaliligtas. Walang iba kundi ang pangalan, Jesus Christ. Napakahalaga po ng pangalan, mga kaibigan. Kaya sa pangalan ni Jesucristo, dito po ay mayroong kaligtasan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, magsuri po tayo, mga kaibigan, sa mga bawat turo, bawat aral, suriin po natin. Sapagkat ang aral po ng apostolik, ito lamang po ang magtuturo po sa atin ng katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po kami ay nasisimpatiling matibay sa turo ng mga apostol. Napakalaga po na yung ating aral ay aral ng mga apostol. Hindi po tayo pwedeng humigit sa aral ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol, sila po ang ating pattern. Sila po ang ating sinusundan. Sapagkat ang mga apostol ay nakakatiyak na po sila ng kaligtasan. Katunayan, yung kanilang pangalan ay nasa bagong langit, bagong lupa na. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, ang layunin niya, nang siya po ay nandito po siya sa lupa, ay ipakilala niya po ang iisang Diyos. At ang iisang Diyos na ito na kanyang pinakikilala, walang iba kundi ang Ama. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kung sasampalataya po kayo sa pangalan ng kanyang anak, magkakaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yung pangalan ng anak, yun po yung pangalan ng ating Diyos. Kaya pag sumampalataya karoon sa pangalan ng anak na ibinigay ng Diyos sa kanya, ay sumampalataya ka na sa ating Diyos. At ang pangalan na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang huling talata sa unang 1:5 versikulo 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Saan po tayong mananampalataya? Tayo po'y mananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sapagkat yung pangalan po ng anak ng Diyos, ito po yung inihula ni Isaias, na yung pangalan ng anak ng Diyos, ito'y tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tandaan po natin, mga kaibigan, yung pangalan po ng anak ng Diyos, yun po ang tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, yung kanyang pangalan. Ang pangalan po ay walang iba kundi ang pangalan Jesus Christ, mga kaibigan at mga kapatid. Yung pangalan, ang katawaging makapangyarihang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, yung pangalan ng Diyos bilang anak, siya po ay tumatawag sa Ama, sapagkat siya po ay nasa kalagayang anak. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, suriin po natin ang mga aral na ating naririnig. Pwede po tayong magtanong, at kung meron tayong tanong, pwede po kayong mag-comment. Sa susunod po ay talakayin po natin ang tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po, napakahalaga mga kaibigan. At pagpalain po tayong lahat, at batiin po natin si Pastor Lionel Cabristante, sa lahat po ng ating viewers na nanonood, sumusubaybay ng Apostolic Back to the Bible. At muli po, ay pag-aralan po natin ang pagiging isa ng Diyos. At abangan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. At lahat po sa loob po ng isang buwan na ito, ay tatalakayin po natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Abangan po natin, at kung meron po kayong mga tanong tungkol po sa pagka-Diyos, ay tatalakayin po natin yan sa tulong awa ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin bago po tayo magtapos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumapit sa iyo at nagpapakumaba, Ama. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman na mula sa iyo, na ikaw po lagi, Panginoon, ang mag-guide, Panginoon, sa banal na kasulatan. Maraming po salamat, Ama, sa iyo lamang po ang buong kapurihan,
karangalan sa tanging pangalan na aming Panginoong Kristo tagapagligtas. Amen. At magandang gabi muli sa inyo at pagpalain po tayo ng ating Panginoon at binabati po natin si hindi natin mabasa yung pangalan, medyo malayo, si Brother Norbins Saren. Pagpalain ka po dyan sa Hungary, sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos.